Simulan. Ayan. Hello Test guys. 1, 2, 3. Test. Paki-confirm kung nakikinig na po kami. Ayan, so dumaan lang po tayo sa technical difficulties. So, saan po yung ating uh, time ever answer. So, before we begin, so allow me to introduce yung ating PhilWeb Dev Talks. So, what is PhilWeb Dev Talks? So, this is a um, this is a podcast that uh, held every Sunday kapag free kami. And with that, we launch episodes or talks with our guest speakers. First episode is Sir Tonel. Second is Sir Seed. And right now, si Sir Rendo. So, good evening, Sir Rendo. Nag-pause tayo. So, I think it's tomorrow. Good evening. Ayan. So, Narinig ba ako? ayan. So, ano sabi na sa chat. Ayan. Um, So, to Yes. introduce our guest, so Sir Rento is currently working as a full stack developer in a private advertising software company. He studied at Xavier University at Medical and has completed all major units in computer science, leading him to this current field. In 4 years, he demonstrated experience in web design development, mostly utilizing PHP. So recently, he has been specialized more in Laravel PHP framework and planning to develop web apps. It. So, sir, good evening again. So, first question would be, how did you start your code? Hello. Good evening, everyone. Sa lahat mga nanonood dyan. Um, Answer. So, paano po kayo nagsimula sa, Narinig ba ako? yes, sir, sa akin? Hopefully, meron sa, Okay. uh, so, ano bang, kindly tell us how did you start, story? So, ayun. Mas maganda siguro if i-share ko muna yung how I got into computers muna. How I got into technology. So, naalala ko noon, parang maybe grade school ako na. And yung kuya ko, kasi yung kuya ko is ano din, computer science yun. So, into tech din siya. So, yun, gumawa siya ng program. I mean, yung parang game, gumawa siya ng parang game na parang assignment nila noon. Same school din nung nag-university ko. So, yun, ginawa niya akong parang tester. Gumawa siya ng parang Pacman na very hard level. Very hard level na Pacman. Ganun. So, yun, ginawa niya akong parang tester. Then yun, naaliw ko. Tinanong ko siya, ikaw ba gumawa niyan? Sabi niya, oh, ako lang gumawa niyan. Parang project ba ako lang sa game dev. So, yun, yung tumatak na sa akin sa isipan na yun na, ano, parang gusto ko mag-create din, mag-develop ng parang ganun. So, at that time, parang may hobby din akong ano gumawa ng mga videos. May mga videos actually ako sa YouTube noon. So, parang wannabe star din ako noon sa YouTube. So, yun. Pero, yun na. Lalo na ang pag-high school ko na parang discover ko na yun.
ibang apps, and then na-discover ko din yung pagkahilig ko sa pag-design. So, parang mas mas nauna akong maging designer kasi natutunan ko yung Photoshop, Adobe Photoshop. Kasi may Adobe Photoshop naka-install sa ano sa computer namin. So, yun, pinaglaruan ko. And nagustuhan ko naman. And then may dinownload siya na parang folder dun, parang Photoshop tutorials. Pag-open ko nandun lahat yung mga dinownload ng kuya ko. Ano yun, that time also pa yung lynda.com. I don't know if familiar ka sa lynda.com. Na, parang most mga tutorials na nandun sa mga Adobe apps. So yun, parang at that time, mga high school ako, hinown ko talaga yung parang pagka-designer. Parang nag-tinker around ako sa Photoshop. Halos everyday ata pinaglalaroan ko yung mga classmates ko noon. Nilalagyan ko sila ng kung ano-ano sa mga mukha. So, ayun. And then, yun nga, pagdating ng fourth year high school, yung mga time na yun is dapat mag-decide na ano yung kukunin mong course. And then, at first, hindi ako masyadong sure if kukuha ko talaga yung parang computer science, same ng kuya ko. Pero yun nga, ano naman, parang dun talaga yung hilig ko. Yung mas, ako sa tech, like, ako yung typical na classmate mo na mahilig sa mga anything internet, ganun. Updated ako dun. So, nung college, yung high school pala is yung school ko noon, hindi masyadong seryoso yung um, computer subjects namin. Usually, ginagawa namin yung parang free time na yung computer subject kasi wala kasing magtuturo. So, ginagawa siyang parang computer lab na time. So, ginagawa namin yun lang, laro lang sa computers. So, wala talaga akong exposure sa mga coding. Di gaya ngayon, di ba? Yung mga exposed na sa mga basic coding like yung mga Python, mga Java. So, yun nga, pagka-college ko, yun na, natanggap naman ako sa Xavier University. Um, ano naman, medyo kinabahan ako at first, sa first lab activity namin kasi may pinagaya sa amin. Alam mo naman yung first lab activity ng mga IT or CS students, yung Hello World, di ba? Yes, yes. So, may pinagaya sa amin yung Hello World na C programming lang. Medyo kinabahan ako kasi di ko maintindihan yung nilagay ng sir namin doon, yung prof namin. Yung may kasama din ako, may classmate din ako na galing from high school din. Kami, parang feel ko, parang kami dalawa lang yung walang alam. Kasi yung mga ibang classmates ko doon is may experience din sila ng programming ng high school. So parang lugi talaga kami. So, ayun, ang nangyari ko is, iniisip ko baka dadating ng ilang mga activity, di ko talaga parang mag-grasp or di ko talaga ma-feel yung computer science. Baka lilipat ako maging kasi mahilig din ako magluto actually. Mag, baka gusto ko mag-HRM, yung something like that. So, ano naman, parang may isang, parang semifinals pa nga yung, parang time of semifinals pa yung parang na-feel ko na yung pagkagusto kasi mga preliminaries, midterm to semifinals, ginagawa ko dun is copy lang ng code eh. I don't know if naranasan mo yan, mag-copy lang ng code through Facebook, yun, ganun. Wala akong copy lang, pero yun lang, kasi interested ako sa ginagawa ko, even though wala talaga, parang bobo talaga ako, pero tinatry ko pa rin intindihin, like, inaas ko pa yung kinopyahan ko. Pare, anong meaning ng ganito, ganyan? Hindi ko maintindihan. Hindi ko siya ma-grasp yung parang bakit ganyan, ganito. Parang maraming steps yung para ma-achieve ng ganito. Parang, kasi you know naman si programming language, diba? Parang
print F ka lang, mataas na yung code, may int pa, ganun. Unlike sa Python na ano lang, one line, di ba? Yes. So, yun. Pagdating ng semifinals naman, may assignment kami nun. Di ko makalimutan kasi that is parang defining moment ko na gusto ko mag-comsci kasi nakuha ko siya eh. Nakuha ko yung programming problem. Parang ano ata yun eh. Ah, call function call ata, something sa C. Yung ganun mga pass by reference, something like that na ano. Nakuha ko for the first time. Grabe yung saya ko nung na-fail ko yun. Kasi nakuha ko yung all by myself. Walang tulong. Ginawa ko lang sa bahay. Ganun. Yun na. Yun na yung start na lahat ng mga lab activity ko, lahat ng assignment ko, sa majors ko ako na gumagawa. So, ayun. Na yung mga final project naman doon is nagawa ko naman. Yung final project ko nung first year is ano lang ata yun eh. Yung C programming pa rin yung ginagamit namin. Yung parang ano siya, um, nagre-read ka ng parang student, student program, student record, ganun. Na i-enter mo lang yung ID number and then i-search niya sa current directory and then check na yung existing ba yung text file na yun and then i-read niya yung contents. So, yun lang, nothing fancy pero na-amaze na ako doon kasi parang medyo parang may concept na siya na parang database, di ba? Kaya ganun. So, ayun. So, dumating yung mga second year na yung mga OOP subject na, yung Java. Doon ko na yun na-feel kasi medyo mahirap at first, di ba, yung OOP. I don't know if naano ko na yung, naano mo yung OOP. Pero yung OOP yung ginamit namin doon is Java, yung merong UI na. So doon na medyo mahirap na kasi yun na, medyo mahirap din yung concept ng OOP. So, C# yung ginamit niya sa OOP. Yes. Okay. Medyo So, may delay yun, siya. medyo challenging yun. Medyo napa-practice talaga ako taga-uwi ng galing school. So, yun, nahiligan ko talaga nahiligan ko yung pag-code ko dun. Until third year, fourth year, yung third year, may isang subject kami doon na major, tinatawag siyang automata. Parang kinakatakutan siya ng lahat ng mga students, lahat ng computer science students sa amin. Kasi if meron ka ng automata subject, parang yun yung parang I don't know if para sa akin medyo mahirap siya eh. Yun yung lang ata yung parang major ko na below C. Yung automata parang alam mo yung movie ni Benedict Cumberbatch, yung The Imitation Game. May part doon na yung Turing machine. Yan. Isa yun sa mga final project. So, ginawa namin doon is linicreate namin yung parang Turing machine interpreter into a modern programming language. Yan. So yung automata parang siya, di ba? Di ko na masyadong malala pero siya parang mathematics na may halong computer science. Parang ganun. So, mga 0101 meron siya mga finite automatons and mga ganun. May mga parang medyo logic na yun. Medyo may mga church numerals. Hindi ko na masyadong gamay yung medyo may to be honest, hindi talaga ako nag-notes. Parang hindi ko talaga trip mag-notes. Sa klase ako eh.
hindi ako nagno-notes. Usually, nagli-listen ako or minsan nakikipagkwentuhan sa katabi ko. Pero most likely, if ano naman, ah, most likely naman is nagli-listen ako. Pero yun lang, hindi ko trip yung mag-notes eh. Pero pagdating sa automata, kumpleto yung notes ko dun. Dahil alam mo Kompleto lang yung kung notes ko, galing prelims until finals. Kasi masyado siyang hirap. Mahirap eh. Alam mo ba yung final exam namin nun is, open notes. Bring, bring anything. Dalhin mo lahat ng notes mo. May kasama nga ako dun, may mga old notes nga yun eh, parang galing pa sa kuya at yun. May iba nga mga 3 notebook nila, ganun. Open notes yun. Pero alam mo ba yung final score ko nun sa exam? Hindi ako na pumasa. Ako nun. Top sa written exam. Pero yun nga, may isang parang criteria for final grade, yung final project, which is yung uh, Turing Machine Interpreter. If ma-search mo yan ngayon, medyo isang siya, machine siya noon na parang ginamit sa World War yes. One ata Kala ko para Turing. ma-decode yung Yan pala yung mga messages sa si German, Turing pala. German messages. Okay. Okay. Yun. Familiar ako kay Alan. Ah, mm. Si Alan Turing, yung papa namin, papa natin. Oh, Oo, yes. papa natin, si Papa of Computer Science, si Alan Turing. So, ayun, ginawa, mm. So, ginawa namin is, final project namin yun. Gawa ka ng program na, um, Turing Machine Interpreter. So, parang ginaya mo yung like may initial tape, final tape, parser, may mga ganon. Pero ano naman, actually, na-finish ko talaga yung program na yun. And then yung, prof namin yun is, parang part-time prof yun. Nag-handle din siya ng big company sa Philippines. Part-time prof na. Sabi niya sa akin, at kasi yung pag-showcase ko nun is, pinakita mo na yung code. Sabi niya sa akin na browse mo yung code, show mo yung code. So, sabi niya sa akin, gumagana ba yan? Kasi yung code ko nun is hindi masyadong mahaba eh. Medyo parang, I think mga 80 lines lang ata yun. Sabi niya sa akin, gumagana ba yan? Kasi marami pa kaming naka-inline eh. Para makasave ng time kung gumagana ba hindi. Sabi ko sa kanya, gumagana naman sir. Yun nga, yung sabi niya, yung pag-show ko naman, lahat ng mga test cases, gumana naman, naman, lumagpas, nagpasado naman. So sabi niya sa akin, hingi daw siya ng copy ng code ko. So, ayun, medyo flattered ako nun. Gagawin ano? Hingi daw siya Gagawin ng code. code ng project ko. Ano yun, Java, based on Java yun. So, sabi niya sa akin, gagawin daw niya yung example sa lower years. Pero, yun. So, yun, pagka fourth year, ayun, yung around second year to fourth year, yun na yung mga meron na ako mga minors na behind eh. Hindi na ako masyadong pumapasok sa mga minors ko. Meron ako mga nababagsak na mga minors. Ganun. Hindi ko na trip pumasok sa minors kasi ginaganahan ako sa majors eh. Yun. So, pagka fourth year ko naman, yun na yung time na may thesis. So, first sem nun is, puro majors. Puro majors na yun. So, yun. May thesis na, may game dev, may mobile dev, may simulation. Parang apat ata yun. Apat yung kind of project. So, yun. Yung time na yun is walang tulugan. Parang optional na lang matulog nun. Kasi maraming deliverables by the end of the sem. First sem. So, ayun. Yung thesis namin is yung advisor namin, sinabihan kami na submit daw namin sa parang nakalimutan ko yung parang tinatawag siyang kina-adman. Kina-adman na parang nagbibigay ng mga funds sa mga research papers like mga graduate.
research papers, mga thesis, mga ganun. Then, sabi ng advisor namin, pinasubmit kami ng parang summary, parang abstract ng study namin noon. Nag-send naman kami. Learning namin na yun nasa natanggap kami. So, yun, paid yung whole thesis namin. Wala kaming nagastos. Parang 10K ata yung natanggap namin nun. And then, yun nga, financially, wala nang problem. So, yun. And then, pagka second sem ng fourth year, um, puro thesis na. Focus na ako sa thesis nun. Ano na, nakita yung study namin ng isang parang prof ng Xavier na parang coordinator, parang head or coordinator ng Amprel sa Cagayan de Oro. Alam mo yun, sa election yun, Amprel. Yung thesis namin about election yun. Parang ano siya, parang yung system na parang tumatanggap siya ng mga concerns and then i-organize niya kung saan yung concern na yun ibibigay, like example, saang authority. Okay. So parang first namin noon is yung sa police, and then second sa Lamfrel, sa third sa Comelec. So example, ano yun, what if yung web app na yun is may nag-send doon is may nag-vote buying dito na ganun. Then saan niya yun? And then yung sa system, meron na siyang parang nag-organize kung saan siya masasend. And then lahat ng authorities na yun is may account. So makikita nila na may current concern, ganun. So, ginamit lang namin yun is WordPress. Pang ano lang pang proof of concept lang yun. So, sinabi ng coordinator ng NAMFRE parang nagustuhan niya. Gusto nilang i-launch gamitin yung system. Pero ang nangyari lang doon is hindi ko masyadong matutukan kasi ang isang dahilan din yun is medyo matagal yung budget ng NAMFREL to launch the web app. And then sa summer na yun ng 2016, medyo busy na ako sa OJT ko noon. Nag-OJT ako noon sa Cebu sa isang NGO. So hindi ko siya masyadong ma-handle kasi na-approve yung parang budget nila 2 weeks before the election. So medyo mahirap na siya kasi wala akong masyadong maraming time. And then yung mga ibang kasama ko sa thesis naman is busy na din sila sa life nila kasi graduate na sila noon. Yung time na yun. So ako noon nag-OJT pa lang. Ayun. So wala yung nangyari. Hindi nangyari yung pag-launch ng web app. So, ang nangyari doon is, hinayaan lang namin. Wala, hindi na lang namin tinuloy yung launching kasi mahirap naman itutuloy namin baka ma-stress yung kasi din siya ng user training, ganun, for the 3 authorities. Ganun. So, ngayon, nag-extend ako ng years ko sa university. And then, na-discover ko yung parang parang office siya sa university na gumagawa ng yearbook. Yung pangalan sa amin nun is Procedure Yearbook. So, na-involve ako doon, na-hire ako doon, and then nag-apply ako doon kasi natira akong subject nun, dalawang, puro minor lang yun. And then, sabi ko, marami naman ako extra time. So, yun. Nagustuhan ko yung sa org na yun kasi na-challenge ako sa parang parang editor-in-chief namin nung gusto niyang parang i-digitalize yung lahat ng processes ng org. So, parang tinatawag natin yan na digital transformation, di ba? So, ayun, parang na-challenge, na-practice ko yung parang yung pag-handle ng mga data transformation, example, yung
I don't know if you're familiar with ETL, mga ganun, extract, transform, load na mga model, ganun. So marami akong ginawa ng ganyan. So medyo na-practice ako dun na mag-handle ng mga data. So ayun, gumawa kami ng web app. Parang siya, profile management system na doon mo lalagay lahat ng details mo for your yearbook. And then doon na din yung ma-determine, like example, di ba? Nag-subscribe sila ng yearbook na hindi naman sila pumasa, hindi naman sila gumamit. Ganun. So nandun lang lahat yung parang nandun na lahat yung mga gagawin nila for subscription sa yearbook. So yun, isa yun sa mga gawa ko noon, kahit beginners ako, na parang nag-push talaga sa akin na sa aking limits. Kasi marami akong first time na nagawa doon eh. First time kong mag-handle ng maraming data. Ako lang mag-isa kasi ako lang yung parang IT person doon. So, na marami akong na-try doon. Gumawa ako ng parang QR code na pang sign up ng parang every nag-sign up, kasi ginawa ko noon is may pre-registration, verified, yun, and then may mga steps para masala yung profile ng mga So pinaka goal talaga yun is dapat accurate yung yearbook. So I don't know if nag-exist din yan sa inyo na parang most sa mga yearbooks nyo hindi accurate, na may mga missing profiles, may mga iba yung name, iba yung mukha. I don't know if na familiar ka sa mga nangyayari sa mga yearbook din. Yung iba matagal na release. Yun. So yun. Na-achieve naman namin kasi na-achieve naman namin within the year talaga na-release namin yung yearbook. So, yung batch na yun is 2017. Same year, na-release namin December. So, ayun, malaking improvement kasi mostly sa mga history nila, after a year pa siya or after 2 years pa siya na-release. So, ayun, na-improve talaga yung flow nila, yung pag-handle ng mga profiles. And then, isa pa doon is yung na-achieve namin yung close to 100% accurate yung yearbook. Isa lang yung may isang profile na hindi na-include. So, yun lang. Medyo sad sa amin. Kasi, perfect na sana. Perfect na sana eh. So, yun lang. Hindi naman natin yung mga problem. So, yun. Through handling that, marami akong natutunan doon na hindi lahat ng walang perfect na system. Hindi mo pwedeng ma-predict lahat na mangyayari. Ganun. Na-experience ko din na mag-down in the middle of the night. Marami akong naranasan doon. Yung parang may baby ka, may parang binabantayan kang baby kasi every now and then nag-check ako sa server if up ba yung website, ganun. So, marami talaga akong natutunan doon. So, parang din yun. Stressful siya sa akin pero marami talaga akong natutunan doon for myself. Marami akong meron akong na-explore na yung mga SMS blast, email blast, mga ganun, mga security features, mga ganun na hindi makukuha yung details ng mga students. Ganun, marami akong natutunan doon. So, I think isa yun sa mga pinaka-highlight ng career ko before ako naging full stack web dev ngayon. Pero yun, ang nangyari doon is actually nangyari doon is after 2 years, parang feel ko, kasi bumabagsak na naman ako sa minor. Hindi ko na naman tinatapos. So, ayun, nakapag-decide yung sabi ng isang friend ko, sabi niya sa akin, try mo mag sideline kasi para hindi na ako sa parents ko, hindi na ako hihingin ng pera. So, ayun.
Ang nangyari dun is ano, nag-apply ko online, ako online, yung online jobs.ph. Nag-try ako mag-apply dun and then ayun, na-hire naman ako sa isang employer ko, yung employer ko dun is ano, from London. So nag-start ako ano dun, February 2018 and then naka ano siya, nag-start yung shift ko around 4 p.m. 4 p.m. until 12, mga ganun. So Tamang-tama, no? midnight, mga ganun. So ano Gising siya, na gising yun. first time ko, yun yung pinaka-first kong job. Then nag-work ako remotely and then yun, oo. So yun, ano, oo. So yun, ang nangyayari dun, yung position ko dun is ano, technical assistant. So ginagawa ko dun is nag-revamp ko ng website nila. Chinek ko yung mga, maraming ano yun eh, WordPress yun eh. So, alam mo naman na ano, may experience na rin ako sa WordPress. Yung thesis ko WordPress nung yun. So, gaya ng web app ng ano, ginawa ko sa yearbook, ano din yun, WordPress din yun. So, puro WordPress yun. So, para sa akin, medyo easy na lang yung pag-revamp ko nun. Kasi, malaki na yung experience ko sa WordPress. So, ayun, ano, natapos ko yung website, 3 months, 2 months, nag-revamp, and then, yung designer side ko, na-apply ko din yung, like, pinalitan ko yung logo. Ay, hindi naman pinalitan, parang in-enhance ko lang yung logo, and then gumawa ako ng parang branding identity guide, ganun. Nakipag-usap ako ng mga multiple na mga professionals, foreign professionals like mga Chinese, mga Vietnamese, ganun, para makipag-work sa product. Kasi ano yun eh, cosmetic product yun, parang skincare, ganun. So, nagtotok ako dun sa mga, tutok ako sa mga foreign professionals na gumawa ng mga packaging, ganun. Mag-check ng mga sa stocks, ganun. So, medyo na-practice din yung parang, ano ko, yung pagkikipag-usap ng mga, ano, kasi hindi ako masyadong magaling diyan eh, yung pakikipag-usap sa mga professionals, oo, gano'n. So, ayun, gumagawa din ako mga SOCMED posts. So, ano, naging SOCMED manager na din ako nun. So, medyo may alam din ako sa SOCMED. Dapat nagche-check ako sa mga um, pagbo-boost ng mga posts, mga ads, dapat yung mga um, lalo na sa website kasi ano yun eh, maraming mga distributors from every countries. So meron kami distributor from China, from Philippines, from Indonesia, from Malaysia, ganun. So medyo na-expose ako dun, ano. So gusto ng ano namin, yung employer ko, na dapat yung pricing nandun, kasi e-commerce yung website eh. Dapat yung pricing dun is, if yung IP na nag-access dun is galing sa mga distributors namin, dapat wala silang way to buy from our website. Kasi iba yung pricing yan eh. Hmm. Malayo yung pricing yan sa mga distributors, kasi mga distributors nagpapatong pa sila ng mga price eh. Hindi sila sumusunod ng parang SRP. Ganun. So ayun, ang nangyari lang talaga nun is medyo naging toxic yung, I think medyo naging toxic yung management ng employer ko, kasi at first apat kaming Pinoy and then palaging napapalitan yung parang assistant niya every month ata. Kasi I don't know, meron siyang problem sa ano niya, yung pag-management. So yun, na-feel ko na yung toxicity. So malis na ako para para hindi na ako ano, kasi may mga parts na bine-blame na niya ako eh. So yun, umalis na ako agad. Walang ano siya, after a week na ano, 1 week notice lang, umalis na ako kasi hindi na siya ano, healthy sa akin.
So, yun. After, 6 months lang ko dun. Then, after 2 months, nag-apply ako sa local na may startup sa amin sa Cagayan de Oro. Siya, bago, bago siya sa akin eh. Kasi, hindi ko naranasan mag-PHP na may framework. Alam mo yun? Naranasan ko lang mag-PHP through WordPress, through mga konting mga parang hard code na PHP, ganun. Pero hindi ko na-try yung ginagamit nila. So, pag hire nila sa akin, puro bago sa akin lahat. Like, yung ginagamit nilang framework, ginagamit nilang Git. Di ko alam yung Git. Wala akong alam sa Git nun. Pagpasok ko dun, first day, kinabahan ako, wala akong alam. Alam ko lang talaga is PHP, JavaScript, ganun. mga SQL. So medyo kinabahan ako kasi wala talaga akong alam sa framework. Like hindi ako familiar ng mga yung MVC framework na yun, yung MVC model ganun. Hindi ako familiar. So yun nag-try talaga ako, nag-study talaga ako. Pero siya, ginagawa ko talaga through sa mga task ko. So, yun, sinasibihan ko naman yung boss ko na wala, di ako masyadong maalam sa ganito, ganyan. So, alam naman niya, buti na lang, mabait yung parang boss ko nun, na tinutulungan niya ako ng pag-guide. So, yun nga, parang 1 month pa ata before talaga ako maka-adjust. Before ko mag-grasp yung parang workflow ko. Ganun. So, yun, tuloy-tuloy, nagustuhan ko yung ginagawa ko. Nag-explore na ako ng mga, nag-learn na akong, after 3 months, nag-learn na akong mag-explore ng mga solutions na hindi existing sa systems. May hinandle namin system doon, isa na yung mga veterinary system, logistics system, ganun. Yung mga shipping, mga ganun, mga moving company. So, ngayon, nag 3 years ako doon. So, nung pandemic, yung medyo dark days ko yun, yung pandemic. Kasi medyo alam mo yung feeling na parang hindi ka sure if mabubuhay pa ba tayo for the next year. Kasi yung mga scientists, wala pa silang idea kung ano yung COVID. Wala pa silang, puro pa research. So ako noon parang first time ko na feel yun eh. Yung parang di ko alam kung anong gagawin. Dapat ba ako mag-work? Sige, sir. So ayun, parang 2 months ata ako na, I mean, di ba March yun nagsimula yung mga lockdown. So around that time, March to June ata, hindi proper yung pag-work ko nun. Parang paputol-putol. Meron nga month doon na hindi ako nag-work. So, talaga ako, derailed talaga ako doon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. So, yun, nung June naman, medyo tinawagan ako ulit ng boss ko na ready ka na ba mag-work? Ganun. Buti na lang mabuti yung boss ko. Ready ka na ba mag-work? Resume na tayo, gusto mo ba? Ganun. So yun, parang nabuhayan ako ulit. Pero nandyan pala yung anxiety eh. Yes. Na the feeling na unknown na di mo alam for the next year. Okay. I don't know, as a overthinker din, parang iniisip ko may silbi pa ba yung ginagawa ko? Para sa So, yun, nag-try akong mga ibang hobby. Tinay ko mag-explore. Tinay ko mag-explore. So, yun nga, yung sinabi ko kanina, naranasan ko maging streamer. So, naging streamer ako noon, year 2020. Nag-try akong mag-stream, Sir Gab. So, naranasan mo kanina. Oo
Nakailang stream kita kanina eh. So, ayun, yung mga naranasan mo kanina, naranasan ko na din yun. First time ano. So, ayun. Na-explore ko dyan kasi oo, medyo trip ko din yung maglaro. Medyo gamer din ako noon. So, Ngayon wala yun, na. nilalaro ko noon is Valorant. Ngayon sir, Yun naglalaro yung pa kayo. bago that time. Ay, wala na. Wala na akong time Oo, maglaro. ako din eh, wala nakita kong Most like, oo. Ginagawa ko mostly sa free time is, mag-relax. YouTube. yeah. Minsan, napupunta ako sa mga YouTube na tutorial eh. Wala na, Very nasa guilty. sistema na natin na talaga kailangan everyday learning challenge. Oo eh. Yan yung parang nangyari sa atin eh. So, ayun. So, yun. Year 2020 talaga eh. Pag nababanggit yung year 2020, parang kinakalibutan. Darkest year talaga. Nakalimutan ko yung parang Tagalog. Yung parang nag-goosebumps ako. Parang nag-feedback sa akin. I mean, Tumataas yung nagpa-flashback balahibo. pala sa akin yung tumataas yung balahibo ko. Bumabalik sa akin yung parang nangyari dun that year. So, medyo parang talaga, very weird that year. So, ayun. Yeah. So, medyo nagkaano din ako, na-depress din ako noon. So, nag-try ako mag-reach out ng friends ko noon. Nag-try ako, video call ako everyday, ganun. Yes. Nakipag-usap. Na-try ko na din mag-block, kinukulong yung sarili ko sa kinukulong ko yung sarili ko sa room ko, ganun. Parang marami akong first time din yung sa 2020. Like, hindi ko ma-imagine na mararanasan ko yung mga sinasabi nila. Depression, mga ganun. Kasi, di ko alam. Ano ako nun eh, jolly akong tao eh. Wala. Ako eh, parang marami akong, ways na ma-distress. Pero nung 2020, parang feeling mo nun, hindi ka pwedeng lumabas, ganun. May virus na aantay sa'yo sa labas, ganun. Marami pang mga transmission. Fatal Yun, very weird. So, yun nga, 2020, around last quarter of 2020, yun naman, naka-recover naman ako sa yun nga. Yan, sir. So, we have a question. So, yun. Last quarter ng 2020, na medyo nakamove on ako nun. So, we have a question here, sabi ni Engineer Hen. Sige. So, usually, what languages are used Anong question? in companies or works or industry? Question. Yan. Ano siya? Depende yan sa yun. Depende sa company, depende sa work, depende din sa industry. So, mga industry like, industries na need ng parang real-time communication, most likely ginagamit nila ng mga technology yan is yung mga socket IO, mga ganun, yung mga messaging technologies, queuing technologies. Yung mga language naman, alam nyo naman siguro na most sa mga ginagamit na current na web apps ngayon is PHP yung widely used. Pero rising talaga yung JS. Pero yung mga legacy apps, lalo na yung mga gawa galing Laravel, gawa galing Jupyter, gawa galing sa mga cake PHP, mga ganun. Yung mga nauso. Kasi nauso talaga yung PHP noon eh. Like, year 2000s until mga year 2015, 12, ganun. So, most likely talaga yung mga main language nila is mga PHP. So, siya, depende talaga yung
So, pero mga rising ngayon is mga JS framework. Ayan. Actually, marami na nga ngayon nag-aaral ng JS framework. Ngayon, tanong ko, sir. So, Okay. if you're going to repeat the coding Mm. journey, so, how would you start again? Para sa mga nanonood natin struggle ngayon sa pag-aral ng mga languages, ganyan. Oh. Ah. I think start ka mag-explore sa lahat ng like example sa web app, mobile app, game dev, ganun. Mag-start ka, I think kailangan mo ma-explore if open-minded ka naman. Kasi kailangan mo mahanap yung parang passion mo eh. Passion on creating something. Yes. So, kailangan kasi yun nga, hindi ka naman magaganahan sa gagawin mo if hindi mo trip yung gagawin mo. Like Yes. example, hindi ka naman siguro gusto mag-research about game dev if hindi mo naman hilig gumawa ng games, ganun. Oo. So I think siguro hanapin mo yung parang yung parang path na you think na currently nga interested ka. Like example, right now interested ka sa mga web apps. Most likely mga IT person ngayon, mga interested talaga sila sa web app. So if Yeah. interested ka now sa web app, explore web app. Ganun lang. So if ngayon interested ka ng cyber security, ganun, explore cyber security. Kasi hindi mo naman kasi mafe-feel mo naman if hindi ka interested eh. Yes. Like halfway nun, Parang bibitawan mo na yung project tama. kasi hindi ka interested na. So for me, always explore lang talaga. Kasi mahirap din yan sa mga taong um, parang mga taong jack of all trades, mga Yes. master of none. Mahirap yan sa kanila na to find that Sweet spot. parang path sa IT, lalo na yung IT. Masyadong malawak yung IT. And always evolve. So, mm, so yun nga. So once you dive into the rabbit hole, dapat interested ka dyan. Ganun. So if Yes. you feel na hindi ka na interested dyan, umalis ka na dyan. Kasi baka ma-stuck ka na dyan. Baka masasayangan ka na sa years na Time. nag-google mo dyan. Kasi noon ako, nag-decide talaga ako if saan ba ako mag-focus. Kasi that time, hindi ako interested mag-game dev eh. So, Yes. wala talaga siya sa choices. Although, nakatry akong gumawa ng game gamit ng, yung Kinect, Xbox Kinect. Nakatry akong gumawa ng game na gamit yung Xbox Kinect. Ano lang yun, final project ng game dev. So, yun nga, na-try ko naman. Luckily, yung college namin, university namin is parang tinatry talaga sa amin lahat. Like web dev, game dev, mobile dev, yun. So, mas interested talaga ako sa is either web dev or mobile dev. Pero, yun nga, at that time kasi is iniisip ko noon is baka in the future mas malakas. Kasi at that time yung pag-decide ko is malakas yung mobile dev. Pero at that time, iniisip ko baka in the future, ayaw na ng mga tao mag-download to install ganun. Baka gusto nila instant na lang. Kasi parang naging trend na siya eh. Na most sa mga consumers is gusto instant na lang. Ganun. Yes. So, Gusto nila makita agad. Kasi yun yung mga time na nauso yung Vine, di ba? yes, Yung mga sir. around 2014 nata. Oh, Nauso yung right. Vine. Yung parang short clip lang, mga ganun. So yun, parang naging trend siya na gusto ng mga tao na short, mga dapat instant pagkikita nila ganun. So iniisip ko, baka web app na lang, web developer na lang yung Eh, tatahakin ko ganun. ganun din eh. So Just choice. focus na ako dun sa Kasi, yung mm, web kasi, feeling ko, hindi siya mawawala, di ba? Kasi always evolving. Pero, hanggang nandiyan pa yung internet, saka pa rin mm, naging
interesado. And us as developers, we are going to Yes. develop. Ayan, so sir, last question. Ito yung palaging Mm, sinasabi ni Sir Gab. sige. Ayan. Kasi si Sir Gab ngayon may personal errands to attend Mm. to, but hopefully he's watching this live session. So, ito yung palaging sinasabi ni Sir Gab. So, what is next for you? Tama. Next for me, Yes. like career-wise, Yes, sir. ano siya? Career-wise, next for me, career-wise is ano, always ano siya. Kasi this year, palagi akong nag kumukuha ng mga bagong skills. Like, yun nga, na-discover ko yung Laravel kasi yun yung ginagamit ng current work ko ngayon, yung Laravel. So, ayun, nagustuhan ko yung Laravel kasi easy siya. I think easy siya for me as a PHP developer. And then, yun nga, patuloy lang pag-explore ng Laravel kasi masyadong malawak din yung Laravel. And then, meron din ako nakitang JS framework. I don't know if familiar ka ng Quick JS. So, once na maging stable na yung Quick JS, kasi nakabeta pa yun eh, yung Quick JS. So, iniisip ko, na once na maging stable, may version 1 na yung Quick JS, plano kong mag-develop din dun sa Quick JS as my first JS framework. Maganda yan. Kasi di ko pa na-try mga JS framework like mga React, ganun, Yes. Angular, Vue, di ko pa na-try yun. Dami So, na next step ko talaga next year din is i-certify yung skills ko sa PHP. Gusto kong kumuha ng PHP certificate galing sa Zend. So, as of now, yun lang yung pinaka urgent na mga mga plans. Ayan. So, doon na po magtatapos ang ating podcast. Ayan, since nag-overtime tayo ng 3. So, thank you very much, guys, for watching. Ayan, and see you on the next session. Bye!